work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Minus po sina Lakay, Mayor Deo Macalma at Miss Tea Pecho Corpus. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! RH Break Time. Sa ating headlines, big time oil price hike. Nakaumang na na ipadupad sa susunod na linggo. RH Break Time. Pero may good news naman. Pasahe daw po sa domestic at international flights may tapyas. Sa pagbaba naman ng fuel surcharge, ayon po yan sa Civil Aeronautics Board. RH Break Time. 4 na Chinese warship naispatan. Ang lapit na nila. Naispatan sa lapit na 12 nautical miles sa Palawan ayon po sa Armed Forces of the Philippines. RH Break Time. Commanding warship ng US 7th Fleet nakadaong ngayon dito po sa Maynila para sa port call visit. RH Break Time. Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo, Dennis Cunanan at 13 iba pa kinasuhan po sa illegal POGO operations. RH Break Time. Technology Editor at ICT Chief ng Manila Bulletin, 3 iba pa kakasuhan daw po sa hacking sa ilang government websites. RH Break Time. Malungkot na balita naman are, ano ha? Abay, ang dami pala mga namatay dyan sa pilgrimage sa Mecca, no? Isa hong Pinay kasama daw po sa mga namatay sa pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia dahil sa matinding init ng panahon. RH Break Time. Uy, good news sa mga motorista, ba? Kahit paano may good news din, ano ha? Cavitex C5 Link Sukat Interchange. Libre! Ba? Libre daw hong madadaanan ng mga motorista sa loob ng 1 buwan. RH Break Time. Kauna-unahang kaso naman ng Q fever disease. Ba, ano ba ito? Ha? Ano ba itong Q fever disease? Naitala ho sa Pilipinas. RH Break Time. Summer solstice o pinakamahabang araw. Ba? Ito daw po'y naranasan ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday ayon po sa Pag-asa. RH Break Time. Uy, atin mo nang bigyan daan itong ating panayam kay Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Secretary, sir, magandang hapon po sa inyo. Si Ray Sibayan po sa DZRH, sir. Hi, Sir Ray. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Sir, kumusta na po? Ano po yung nabalitaan po natin na isa hong Pinay kasama po dun sa mga namatay po sa pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia? Oo, meron tayong kumpirmado sa akin na samaang palad na OFW na nurse siya sa Saudi at nagpipilgrimage siya yung kanyang Hajj na tinatawag. Okay. At nasawi siya due to heat stroke. At informed na naman ang kanyang kaanak. Yes, at meron na tayong karampatang tulong na binibigay. Nailiping siya ayon sa Muslim tradition ng agaran sa Makkah. Ayon din yan sa sabihin na nating mataas na tradition nila. Yes. Na
na ang huling hantungan ay sa banal na kalupaan ng Mecca. Opo. Malapit. Yes. So, naitupad na yung pangarap or sabihin natin kahilingan ng kanyang mga mahal sa buhay at patuloy ang assistance natin sa kanyang kaanak. Pwede ba natin masabi, Secretary, yung pangalan? Hindi na? For privacy na lang. Siguro, abangan na lang magkakaroon kami ng karampatang anunsyo tungkol dito. Opo. Pero sa ngayon po, Secretary Sir, ilan ho ba lahat yung mga Pilipino pong lumawak po dyan sa Hajj pilgrimage sa Makkah, Saudi Arabia? Wala lang akong hayag na bilang. Pero marami ho yan, ano ho? Oo. Kasi malaking definitely. ano po yan, religious. Yearly, ano yan eh. Yes, sir. Opo. Yearly Tradition na po yan. Pilgrimage. Hindi lang DMW ang katuwang na ahensya dito. Ang embahada natin siyempre ang DFA Opo. at yung National Commission on Muslim Filipinos. Opo. Katuwang din natin. So, kumusta naman po iba pang mga kababayan po natin dyan, Secretary Sir, based na rin po sa informasyon ninyo pong tinatanggap? Basta maayos naman silang kalagayan. Tapos na ang Hajj. Opo. Pabalik na halos ang mga pilgrims sa Jeddah. Ang dami palang ano pala, no? Rin ng Pilipinas. Ang dami pala, Secretary, no? Mga hindi lang yung kababayan natin Pinoy, talagang marami yung mga dayuhan po na tinamaan po na matinding heat stroke po dyan sa pilgrimage na yun, ano po? Sa Saudi? Oo. I think more or less sa 1,000 yata na mga iba pang mga dumalo sa naturang pilgrimage, ano? Pero isang Pinay ho yung kumpirmado po ng namatay po rito. Secretary Sir, sa ibang balita naman po, kumusta naman po yung pong paghahanap po natin dun sa isa nating Pinoy seafarer na sinasabing nawawala dyan po sa inatake ho ng mga Houthi rebels na MV Tutor sa Red Sea? Oo. Tayo ay nakikipag-coordinate, no, kasi lumubog na ang ulat ay lumubog yung barko, lost at sea ang barko, we lost the ship. And patuloy ang ating pagbigay ng support at assistance. Kanina lamang ay nakapiling namin yung pamilya dito, 3 kanyang anak na naiwan. At kapiling namin sila at nung isang araw kami naman ni Administrator Arnett, no, So kanina nandito sila sa tanggapan namin sa Department of Migrant Workers at patuloy kami nagbibigay ng gabay at assurance ng support sa kanila. Doon sa paghahanap ay aminin natin na sabihin natin lalong humirap, no, ang paghahanap sa kanya at bagamat hindi pa tayo sumusuko ay hindi tayo umaasa na magiging ganong kadali. So, pagdasal na lang natin na ang sabihin na nating patuloy na pag-suporta natin dito sa pamilya na maalpasan na lang itong dinadanas nilang yung dalamhati. Pero ito ho yata, sir, yung ano, no, sabi dun sa mga unang mga lumabas na mga report, lalo dun sa isang video, na nung tinamaan nung unmanned na may bombang boat na na inilayag nitong mga Houthi rebels, tinamaan sa engine room, ha? Nung naturang barko, talaga naman, no. At mukhang yung kababayan natin nandoon na mangyari yon. Pero sana naman ho, Secretary, no, ay makita pa ho, ito hong nawawala po nating kababayan. Pero wala pong declaration wala pang confirmation sa atin na ito po ay namatay na. Hindi tayo nagko-confirm until makita natin yung katawan. Yung katawan at kahit hindi natin makita yung katawan ay missing pa rin. Yung tinatawag na presumption of death ay may darating sa tamang panahon yan. No? Hindi hayag na masasabing namatay siya, kundi makita yung labi niya, posibleng humantong sa presumption of death. But hindi mo na tayo abot na. So, parating tayo sa punto na kapag talagang wala na pag-asang mahanap siya ay
may magkakaroon ng ganun deklarasyon. So sir, yung pong may binabanggit po kayo no na dapat yung mga seaman ho natin na tatanggi ho na sasampa sasakay sa barko kapag pa dadaan ng Red Sea, ito ho ba'y planchado na, Secretary? Ano po? Yung di ba parang yung mga kababayan po natin ng mga seafarers kung sakasakaling yung kanilang barkong sasakyan dadaan sa Red Sea, meron silang karapatan na tumanggi. Yes. Nandun na talaga naman yun yung kanilang karapatang tumanggi. Opo. At patuloy tayong magsasagawa ng ating pagrepaso ng patakaran. At patuloy tayo magbibigay ng gabay sa ating mga seafarers, no? Yes, tungo sa pagkakaroon ng sapat na desisyon sa pasyahan nila. At tayo rin ay patuloy na nanawagan sa mga ship owners na mag-divert ng kanilang voyage. Tama, no? Wag na sigurong dadaan sa Red Sea. Delikado pala talaga dyan, ano? Secretary, sir, marami salamat po sa inyong ibinigay sa amin na oras. Alam po namin na masyado po kayong abala ngayon. Napagbigyan po ninyo amin pong tawag sa inyo. Salamat po, Secretary. Yes. Okay, salamat po. Thank you so much. Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mga kaibigan, kaugnay po rin po nitong namatay po na kababayan po nating Pinay dyan po sa Hajj pilgrimage sa Makkah, Saudi Arabia, no ha? Ayun, ako siya ho ay kasama ho dun sa mga namatay ho, daan-daang mga namatay sa naturang pilgrimage. At yung pong update naman, dun pong sa nawawalang Pinoy seafarer na sakay po ng isang barko na pinalubog ho nung Houthi rebels dyan po sa Red Sea. Naku naman no. RH Break Time. Sadi pa rin pong mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. Anyo pa rin pong lingkod si Ray Sibayan sa ngalan po ni Lakay Mayor Deo Macalma at Binibining Teya Pecho Corpus. Napipindo ang panibagong big time oil price hike. Nako naman no. Bad news, ano po? Last week pa ho na ito, sa huling linggo na po ng Hunyo, ano? This will be next week, ano po? Bate po sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, maaaring madagdagan ng mula 85 centavos hanggang 1.15 bawat litro ang presyo ng gasolina. Samantalang 1.50 o piso 50 sentimos hanggang piso 85 sentimos. Bay, mas malaki sa diesel. Ano po? Ha? At maging ang kerosene daw po ay maaring magtaas ng mula piso hanggang 1.10 bawat litro. May paliwanag ho ang DOE. Mga taga-DOE nagpapaliwanag, ano ha? Siyempre naman, sila nakatutok sa presyo ng petrolyo, ano po? Na ang nagbabadyang pagtaas daw po ay epekto pa rin ng tensyon sa gitnang silangan at gyera sa Ukraine. Ayan. Pagdurusa na naman sa ating mga motorista. Kaya ngayon pa lang, magpakarga na po kayo hanggat medyo mababa pa ang presyo dahil sa... Anong medyo mababa, sabi mo Mr. Sibayan? Hindi, mataas pa rin talaga ang presyo kahit na ibaba. Magpakarga na po tayo, ano ha? RH Break Time. Pero meron hong magandang balita. Ang Civil Aeronautics Board o CAB sa mga biyahero pagsapit po ng buwan ng Hulyo. Yun! Ito po'y dahil naman sa bababa daw po ang fuel surcharge sa susunod na buwan. Ibig sabihin po'y mababa ang pamasahe. Wow! Buti naman sa domestic at international flights. Ayon po sa CAB, mula sa level 6 ngayong June, ibaba daw po nila sa level 5 ang fuel surcharge simula July 1 hanggang July 31. Sa level 5 po'y naglalaro ang domestic passenger surcharge sa pagitan ng 151 pesos hanggang 542 pesos. Habang naglalaro naman sa pagitan ho ng 498 pesos and 3 centavos, meron pang butala, hanggang, ganun kapag international flights sa pinakamahal na 3,703
pesos and 11 centavos ang surcharge para po sa international flights. Dahil po sa anunsyong ito ng CAB, ito ang unang beses na bababa ang fuel surcharge sa mga airline na simula noong pang buwan ng Marso. RH Break Time. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Ngayong Biyernes, apat na Chinese warships na ispatan sa lapit na 12 nautical miles sa Palawan. Ayon po yan sa Armed Forces of the Philippines. RH Break. Mayroon po tayong bisita ngayon na malaking warship naman ng US ba? Commanding warship daw po ng US 7th Fleet. Aba, dumaong po sa Pilipinas ngayon para sa port call visit. RH Break Time. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Dennis Cunanat at 13 iba pa inason daw po sa illegal pogo operations. RH Break Time. Technology Editor at ICT Chief daw po ng isang pahayagan. 13 iba pa kakasuhan sa hacking sa ilang government websites. RH Break Time. Pinay kasama daw po sa mga namatay diyan po sa Hajj sa Makkah, Saudi Arabia dahil po sa grabing init ng panahon. RH Break Time. Cavitex C5 Link Sukat Interchange, libreng daanan ho ng mga motorista sa loob ng 30 araw o isang buwan. RH Break Time. Kaunaw na ang kaso ho ng Q fever disease na itala sa Pilipinas. RH. At ngayon pong Biyernes, nako, abay ngayon pala ang pinakamahabang araw, ha? Aba, talaga. Dahil po sa tinatawag na summer solstice ayon po sa Bagasa. Pilipinas ang oras, alas 4:28 ng hapon. RH Break Time. Oras mga kaibigan sa buong Pilipinas, ganap na hong alas 4:34 ho ng hapon. RH Break Time. Hoy, tayo hoy makibalita muna sa labas mo ating himpilan sa ating pong mga reporter, ano ha? Meron po tayong update mula po sa Malacanang. Yung daw pag-rescue sa mga nasugatang sundalo sa West Philippine Sea. Inabot ho ng higit 12 oras, ha? Ganun pala katagal, ano ha? Ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Ating alamin detalye sa report ni RH14 Let Narciso. Miss Let. Ray, tumagal nga daw ng higit 12 oras ang pag-rescue ng Philippine Coast Guard sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na inatake ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ni Commodore J. Tariela, Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, na alas 10 ng umaga nila natanggap ang ulat tungkol sa nasugatang mga sundalo. Pero alas 10:30 ng gabi, nakuha ang mga ito dahil sa naranasang harassment mula sa Chinese Coast Guard. Ayon sa opisyal, dineploy ng PCG ang BRP Cabra at BRP Bagakay para i-rescue ang hinatak na mga bangka ng Philippine Navy at magsagawa ng medical evacuation. Sabi ni Tariela, nakipag-coordinate pa sila sa CCG pero naharas pa rin hindi lang ng mga barko nito kundi maging ng mga bangka ng People's Liberation Army. Pakinggan natin si Commodore Tariela. It's only around 10:30 nang nakuha natin yung mga injured natin na AFP personnel. It's because despite of our coordinating efforts to the Chinese Coast Guard to retrieve the injured AFP personnel, we were still subjected to dangerous maneuver and harassment from the Chinese Coast Guard, and not just the Chinese Coast Guard. No, we were also harassed by PLA Navy vessels like the Hubei class missile boat. Si Commodore J. Tariela para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Let Narciso. RH Break Time. Modernisasyon daw po ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Abay, dapat na raw hong madaliin, ha?
Kasunod po ng mga nangyayari po dyan sa West Philippine Sea. Ating alamin ang report mula sa Senado, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, kailangan ng madali ng gobyerno ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Tugon ito sa tumitinding pag-atake ng China sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Ayon kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri, hindi na oobra sa China ang mga pagkundina sa kanilang karahasan. Ang mahalaga ngayon ay madali ng pagbili ng mga makabagong kagamitan para sa AFP at Coast Guard. Hindi man natin kayang tapatan ng China, ngunit madagdagan na ang ating mga sundalo at Coast Guard na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Kitang-kita sa huling insidente na kinuyog ang ating mga sundalo at Coast Guard kahit meron pang nasugatan. Dagdag pa ni Zubiri, makatutulong din ang pagiging batas na ng New Government Procurement Act para mapadali ang modernisasyon ng AFP at Philippine Coast Guard. Para sa 2024 ay may inilaan ng Senado na 6 na bilyon piso para sa AFP at 2.8 billion pesos naman para sa Coast Guard. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond at Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Lakay Raymond at Paz. RH Break Time. Mas malaking budget daw po ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard. Aba, isusulong daw po sa Kamara kapag sinimulan na ang deliberasyon sa 2025 National Budget. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Ray, kailangan ng dagdag na budget ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard para epektibong mabantayan ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, sa pangkalahatan, paglalaanan ng mas malaking budget ang Armed Forces of the Philippines para mahinto ng pagiging agresibo ng China. Sa pinakuling insidente, hinarang ng Chinese Coast Guard ang resupply mission ng Pilipinas para maghatid ng mga supply sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Sa video mula sa AFP, may kita na inakyat pa ng ilang tauhan ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas at tila naglabas ng mga matatalim na bagay. Sa panig naman ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, nakalulungkot anyang nauwi pa sa pagkasugat ng ating mga sundalo ang simpleng resupply mission. Ito ay sa kabila ng marami pang diplomatic protest na naihain na ng Pilipinas. Dagdag pa ni Barbers, hindi lamang ito pambubuli kundi pananakot na. Kaya dapat mahimok ang mga karating bansa para suportahan ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Thank you, Milky. RH Break Time. Yun naman daw pong pag-aresto ng NBI sa 3 suspect sa paghahakho ng mga government websites. Patunay na patuloy na banta sa cyber domain. Ayon po yan sa AFP. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, paalala ng patuloy na banta sa cybersecurity ng bansa ang kaso ng umano'y hacking ng ilang naarestong individual sa mga website ng gobyerno. Yan ang reaksyon ng Sinatahang Lakas matapos mahuli ng National Bureau of Investigation ang 3 suspect sa tangka umanong pagpasok sa online system ng AFP mismo, maging ang National Security Council at ang mga website ng ilan pang bangko. AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, patunay ito ng kung anong pwedeng mangyari kapag pumalya ang cybersecurity measures hindi lamang ng gobyerno kundi maging ng pribadong sektor. Para kay Padilla na isa ring cybersecurity expert bago maging tagapagsalita ng AFP, kinikilala ng hukbong sandatahan ng bigat ng banta sa cyber domain ng Pilipinas. Pero hindi na siya nagbigay ng detalye kung tunay nga bang nagkaroon ng epekto itong umano'y hacking sa kanilang sistema. Ginawa ng opisyal na pahayag matapos i-anunsyo ng NBI na inihahamdan ito ang kaso sa 3 suspect. Kabilang na sa tech editor ng media outfit sa Manila Bulletin. Ito'y makarang isuplong ng isa sa mga nahuli na order umano ng kilalang tech columnist si Art Samaniego. Ang tangkang hacking, bagay na itinanggi na ng nabanggit na editor. Para sa kauna-una... So meron ng sagot si Samaniego? Yes, may sagot na. Hindi siya sangkot. Oo, kanina sa panay ng DZRH kanina, ng DZRH News Desk. Ay sumagot na si Sir Art Samaniego at sabi nga ang burden ng patunay o ng proof
ay nandoon siya nag-aakusa. At antabayan natin kung itutuloy na NBI itong kaso. Oo nga pero yun nga tatanong ko sana kung despite of that denial, kakasuhan pa rin si Art. Mukhang gano'n na nga, Lakay Ray, dahil nag-patrust on ng NBI. Inaaral ng NBI yung kaso dito sa tatlo, kasama na doon sa tech editor ng nabanggit na media outfit. Ayun, nako. Nasaan na ngayon yung mga inaresto, nakakulong sa NBI ngayon? Hindi ko lang kabisado, Lakay Ray, si Balang nag-cover nung sa NBI. Oo nga pala, no. Pero dito sa AFP side ay di rin nila sinabi kung totoo nga bang nagkaroon na ng epekto sa kanila. Bagamat ang sabi ay sabi ng AFP spokesperson ay isang cybersecurity expert, patunay lang ito na dapat nagko-collaborate ang pamahalaan at private sector ang hindi nangyayari itong mga ganitong klase ng tangkang hacking ng isa't isa. Isang private individuals o private individuals laban sa sistema ng pamahalaan. Ayun. Alright. Sandali lang, Edniel. Abay, totoo ba to? Sobrang lapit na yung 4 na warship ng China diyan sa may Palawan? 12 nautical miles nga. 12 na lang di ba? Nasa loob na ng hindi lang territorial waters, hindi lang EEZ, kundi territorial waters natin yan, di ba? Talagang talaga ilang dipan na nga lang kung doon sa mga mangisda natin ang tatanaw, pero ang binabanggit ng AFP, Lakay Ray, ay itong Balabac Strait, talagang daanan yan ng international vessel. Di ba? International waters yan Kaya lang napakalapit ng 12 nautical miles. At tinatanong din natin kanina ang AFP kung anong klaseng barko yung kanilang i-deploy. Medyo tumanggi munang sumagot at sinabi na ongoing yung kanilang monitoring. Hindi, ang sabi dito destroyer May nakitang PLA Navy destroyer at isang frigate, Pati yung oil tanker nila ay nandiyan. Sandali, ilang destroyer ba? Merong tanker, isang siyempre ito yung taga-bigay ng taga-karga ng nila, ng gasolina, Correct. Dalawa pa lang destroyer Dalawang destroyer saka isang frigate. Tapos yung oil tanker. Hindi pa rin malinaw, Lakay Ray, kung kung nakalabas na siya dito sa bisinidad ng Pilipinas o ng ating EEZ, pero binabanggit nga ay 12 nautical miles diron kalapit. Doon sa pahayag na AFP. Hindi ba natin pwede bakuran niya ng sea mines? Kung package talaga yan ng ano naiisip. Bawal. Bawal baka biglang kung ano mangyari, alam mo naman tayo, Lakay Ray, masyado tayong masinurin. Ayan. Pero alam mo, sa totoo lang, saludo tayo sa ating mga sundalo, napakahaba ng pasensya, Abay yung nangyari doon sa may Ayungin Shoal, abay kitang-kita mo yung kahit na medyo talaga hindi lang medyo talaga nagngingit-ngit na okay lang. Sige. Talaga, yun ang talaga ang standing order ng Chief of Staff. Talagang resist kung hanggat maaari at wag pangungunahan yung pananakit sa kabilang panig. Although hindi natin alam sa susunod na pagkakataon, dahil kung papag-aaralan siguro na pwede ka naman palang pumalag nang hindi pumuputok, titignan natin. Hindi pa rin natin alam. Pero definitely may adjustment sa next resupply mission. Talaga. Pero may bisita pala tayo dito, Edniel. Ikaw ba'y nakapanhik na dito sa sa commanding warship ng US 7th Fleet na nakadaong ngayon? Saan ba'y nakadaong? Dito sa Maynila? Hindi ko sa Subic. Ito yung commander sa may Philippine Navy mismo. Dito sa City of Manila, pero exact location ngayon nitong commanding ship ay hindi natin alam sa ngayon. Pero USS Blue Ridge. Si Senator to lang pumanik dyan talaga. Ambassador Mary Kay Carlson. Alam mo, kapag ganyan na may mga dumadaong na ganyan, kahit paano napapalitan ng ng katuwaan, ng galak ang takot. O di ba? Mahirap na lalo na mahirap ka pa nabalitaan na lumalapit na mga warship ng China. Ay, tama. Salamat, Edniel. Ingat ka rin pag ikay napunta sa West Philippine Sea, Sana
nga hindi dumating ang pagkakataon na ang sinasabi natin ay ingat, di ba? Dahil atin naman talaga yung basta ingat lang, triple ingat. Salamat, Edniel Parosa. RH Break Time. Samantala naman, atin mo nang alamin ang report mula kay Val Gonzales. Higit daw po sa 5 dosenang imported na kambing, ha? Wow! Imported na kambing pala, are, ano po? Dan po yan sa may Marinduque. Abay, ayun, ha? Na-depopulate na dahil po sa tinamaan sila ng Q fever. Aba, mga kambing pala tinatamaan ng Q fever, ano ha? Ano ba tong Q fever na ito? Ating alamin sa report ni RH5 Val Gonzales. Val. Ay, mahigit 60 bilang ng kambing na galing ng Amerika ang isinailan sa galing sa isang training station na pagmamayari ng Department of Agriculture sa lalawigan ng Marinduque. Ito ang inihayag ngayon ng DA kasunod ng pagkumpirma at Bureau of Animal Industry o BAI na nakapasok sa bansa ang Q fever, isang sakit ng hayop, partikular na ng kambing na maaaring makahawa sa tao. Ang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. agad niyang ipinagputos ang depopulation matapos na lumabas ang resulta ng PCR test na positibo sa Q fever ang mga kambing na ito. Bukod sa pagpag-blacklist sa importer ng nabanggit na mga kambing, ay sinailalim na rin sa preventive suspension ng ilang sa mga PAI personnel habang nagsasagawa ng investigasyon. Bukod sa 5 dosena ng kambing sa Marinduque, ay nasa mahigit 20 pang mga kambing na sinailalim din sa kaling sa lalawigan ng Pampanga. Paliwanag ni Kalihim Laurel, seryosong usapin ng Q fever kaya't desidido ang pamahalaan na ito agad na masolusyonan na. Ang Q fever na isang zoonotic disease na dulot ng bakterya na kung tawagin ay Coxiella fornetti ay maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng ihi, dumi at gatas ng isang infected na hayop na gaya ng kambing. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Val Gonzales. RH Break Time. Pilipinas, ang oras 11 minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Gusto magkapera? Ito na. Sa ating pong mas malakas sa telepono, abay tawag lang po sa telepono bilang 0998-568-9094. Ulitin ko po, ano po? 0998-568-9094. Tawag na. H Break Time. Sari pa rin po mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Naispatan ng Armed Forces of the Philippines ang 4 na Chinese vessels sa Balabac Strait sa Palawan. Ayon po sa AFP, kanilang namonitor ang presensya ng mga sakyang pandigma ng China sa layong 12 nautical miles mula sa lawigan ng Palawan. Ito pong June 19. Unang nakita ang People's Liberation Army Navy Destroyer Luyang 3 at frigate na Jiangkai 2 na sinundan daw po ng pares ng destroyer na Renhai at replenishment oiler Fuchi na patungo daw po sa direksyon ng Timog Kanluran. Sinabi po ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na nag-issue din po ng kaukulang radio challenge ang tropa ng Pilipinas sumasakyang pandagat ng China na agad naman umanong sumagot. So ano yung sagot? Pabalang ba o ano? Sumunod ba na sila lumayo o umalis? Nasa port call visit naman sa Pilipinas ang commanding warship ng US 7th Fleet, ang USS Blue Ridge. Ito po ay ilang araw matapos naman ang tinawag ng Armed Forces of the Philippines na barbaric o malapiratang pag-atake ng China Coast Guard sa resupply mission ng mga Pilipino sa Ayungin Shoal. Bumisita rin po sa punong tanggapan o headquarters ng Philippine Navy. Dito po sa Maynila ang commander ng US 7th Fleet na si Vice Admiral Fred Kacher.
Tiniyak po ng dalawang puwersa o magkabilang panig ang relasyon ng bawat isa o sa isa't isa sa gitna ng anyay challenging times sa ngayon. Ayon po kay Rear Admiral Cesar Bernard Valencia, Vice Commander ng Philippine Navy, mainam ang pagkakaroon ng kaibigan sa harap mismo ng mga kasalukuyang hamon sa buhay ng sambayanang Pilipino. RH Break Time! May winner na! Hello! Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo, sino po sila? Ferdinand Awas po. Sino po? Ferdinand Awas po. Ferdinand Awas po. Awasto? Yes, sir. Ayun. Ano po ang sagot po ninyo, sir? DCRA. No, tinan nyo, wala pa akong tanong, may sagot na. Ayos, panalo na ho kayo kahit na wala pang tanong. Dahil yun naman talaga itatanong natin eh. Ano bang radio station ang magdiriwang ng ika-85 birthday? Yun. Ano huli ang sagot, Sir Ferdinand? Number 1, DCRH. DCRH. Apo, yun. Salamat po, sir. Paiwag ko ninyong ibababa kagad para kayo'y makausap po na aming staff dito para mabigyan kayo ng GCash. RH Break Time! Congratulations sa ating nanalo sa ating mas malakas promo sa DCRH sa telepono. Dapat daw pagbayaran naman ng China ang sinapit ng ilang miyembro ng Philippine Navy sa pinakabagong insidente ng pambubuli ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon po kay Albay Congressman Selangman, kailangan daw hong papanagutin ng Pilipinas ang tauhan ng China na bumangga sa Philippine vessel sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Iginit po ni Congressman Lagman, marapat lamang na mag-demand ang Pilipinas ng pagkakilanlan ng mga China Coast Guard personnel na mistola mo ng mga pirata na armado ho ng mga itak, punyal, sibat at palakol ng kanila hong mantakin mo, overkill yung ginawa nila, Dalawa lang yung rib na gamit. Yung rib ho, yung rigid-hulled inflatable boats ng AFP. Abay, 8 yung nag-sandwich sa kanila. Ay, sus apo. Anyameten. Saka ibalik yung mga kinuhang mga baril, saka iba pang mga kagamitan, ha? Samantala, kinasona po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa DOJ kasama po ang PNP-CIDG. Inireklamo nila si Guo ng qualified trafficking in persons. Bukod kay Guo, inireklamo rin po si Dennis Cunanan na siyang kinatawan daw ho ng ni-raid na Sun Yuan Technology sa Bamban Tarlac. Mayroon din pong 13 individual na ipinagarap po ng kaukulang reklamo dahil po sa pagkakasangkot sa illegal operation ng Pogo. Nadakip na po ng NBI ang 3 individual na manoy na sa likod ng hacking ng ilang government websites. Ayon po kay NBI Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok, kabilang po sa mga napasok ng grupo ang website ng National Security Council, Armed Forces of the Philippines, at ilan hong mga bangko, Pinangunahan ni NBI Director Jaime Santiago ang pagpresenta sa media sa naturang mga suspect na kinabibilangan po ng data officer ng isang pahayagan at 2 iba pa. Bukod po sa kasong illegal access and misuse of device, ay maharap din ang mga ito sa kasong unauthorized access or intentional breach. Samantala, sinabi naman ni Lotok na kabilang din po sa kakasuhan si technology editor at ICT head Art Samaniego matapos manong tukuyin o ituro na isa sa mga naarestong suspect. Pero meron na pong denial mismo
si Art Samaniego sa naturang akusasyon. RH Break Time. Libre daw ho ang pagdaan ng mga motorista sa bagong bukas na Cavitex C5 Link Sukat Interchange sa loob ng 30 diyas o isang buwan. Ito'y matapos namang aprubahan ni Pangulong BBM ang rekomendasyon ng Philippine Reclamation Authority na gawin munang libre ang toll fee. O yung pong pinakasingilan po dyan pagdadaan po sa mga expressway. Sako po nito ang lahat ng mga uri ng mga sakyan na dadaan sa Manila, Cavite Toll Expressway, sa Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor at Kawit sa Cavite. The PRA, or the Philippine Reclamation Authority, as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila-Cavite Toll Expressway in Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, and Kawit for 30 days. Yun, 30 days. Baka daw pwedeng gawing 2 buwan. Kayo talaga, humirit pa kayo, no? RH Break Time. Hoy, magbababay na po ako. Abay, kung nagtatanong kayo dun sa nangyari po dun sa sa nakita hong mga dolyar sa loob ng 2 maruming medyas dyan sa NAIA, abay dadalhin na raw po sa Bureau of Treasury. Abay, walang nag-claim. Walang nag-claim, ha? Aba, talaga, yan po'y dadalhin na po sa Bureau of Treasury. Pero sandali lang, meron na tayong sports mula kay Kristan Karag. Kristan, magandang hapon sa iyo. Kristan. Mga rin, nakapagwagin ng ginto si Filipino pole vaulter AJ Obiena sa Irina Shewinska Memorial sa Poland. Nakalundag na may taas na 5.97 meters si Obiena para maghari sa men's pole vault tournament ng nasabing sports meet. Ito na ang pinakamataas na italon ng Filipino pole vaulter ngayong taon. Sinubukan ni Obiena na makalundag pa na may taas na 6.2 meters pero nabigo siyang maklear ang nasabing taas. Kasalukuyang naghahanda si Obiena para sumabak sa 2024 Olympics na maganap sa Paris, France. Opisyal na magbubukas ang Paris Games sa July 26. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH at Kristan Karag, tuloy-tuloy sa Babalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Kristan Karag. Ngayon po ang pinakamahabang araw sa buong taong 2024 dahil nga po sa tinatawag na summer solstice. Ayun. Ano ngayon? Ano ngayon, mahabang araw? Sandali lang. Maraming salamat sa matumuto po sa ating balitaan. Sina Maria Cecilia Comora, si Willie Velasquez, san po si Ma'am Tay ay hindi po namin alam pero baka mayroon ng mahalagang pinuntan. Ano po? James Anthony Neal, Don de Holde, ayun, maraming salamat to. Francisco Tubal, si Cecil Malilin Managelod, maging si ayun, tapos na si Stella Nunez, Rebelito Magallones. Salamat ho sa matumutok po sa ating balitaan sa programang Break Time. RH Break Time. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sa lang saglit ho ang programang Balansyado. Kasama po sina Miss Karen Oyong at Henry Uri. Pilipinas ang oras, alas 5:04 ng hapon.